Magandang araw mga ka-Health Matters. Ako po muli ang inyong doktong at ngayong Pasko at bagong taon gusto nating lahat masaya, maliwanag at syempre ligtas ang celebration. Pero let's pause for a moment. Sa bawat putok na naririnig natin, posibleng may kasamang iyak sa ER. Sa pinakahuling tala kasi umabot sa 771 ng firecracker injury ng 2024. So 27.6% ang itinaas at karamihan dito mga batang edad 5 hanggang 14 years old. Mga kamay, mata, minsan buong kinabukasan nasusunog, napuputol o nasisira. Kaya ngayong episode na ito, hindi po tungkol ito sa takot. Ito ay tungkol sa kaalaman, siyempre sa malasakit at siyempre sa pag-iwas sa mga injuries na to. Kasama natin ang isang eksperto na malimit humaharap sa mga ganitong kaso dito sa Baguio General Hospital Emergency Department, isang emergency medicine specialist and syempre public health advocate. Kaibigan po natin si Dr. Camille Santa Cruz. Doc Camille, welcome to Health Matters. Salamat po, Dr. Tong. Magandang araw sa ating lahat. Tuwing Disyembre at Enero, talagang ramdam namin sa ospital ang pagdami ng pasyente dahil sa paputok. At mas masakit po dito, karamihan ay may iwasan sana. So Doc Camille, linawin natin ito para sa ating mga listeners. Ano po ba ang pinakakaraniwang injuries na nakikita natin ngayon, yung tuwing holidays? Based sa data natin at sa actual cases namin sa BGHMC, so 44% po ng injuries ay affecting ang kamay. 14% naman sa mata na pwedeng mauwi sa permanenteng pagkabulag. Pinakadelikado, illegal fireworks gaya ng Wheaties, Boga at 5-star at halos lahat ng fatal cases po natin, illegal na paputok ang sanhi. Ang masakit dito, Dok, bata ang madalas na biktima. Minsan nanonood lang, minsan hawak ng magulang, minsan ginagaya ang barkada. Siyempre, Doc. At siyempre, dito pumapasok ang laging paalala ng DOH Oplan Iwas Paputok. Noong taong 2017, napatunayan na posibleng zero deaths kung sama-sama ang komunidad. Dito po sa Baguio, dito sa Cordillera, malinaw din ang patakaran. Fireworks only sa permitted community displays, may pahintulot ng local government. Tama po yan. May nakausap kaming residente sa La Trinidad, si Tito Boy. Isang boga lang, isang maling hawak, ayun, 3 daliri ang nawala. Kaya ang sabi niya ngayon, kung may babalikan lang daw sana siya, sana nanonood na lang siya ng community fireworks. So Doc Camille, anong impact kaya ng mga ganitong sitwasyon sa ating pasyente? Siyempre hindi lang physical, kundi emotional din. Malalim, Dok. Bukod sa sakit at gastos, may trauma, minsan nahihiya, minsan nauuwi sa depression, lalo na sa mga bata. May mga batang ayaw nang lumabas, ayaw na pumasok sa school, syempre dahil sa itsura ng kamay, baka makantsawan sila, no? O kaya yung mata nila, bulag ang isa. Kaya prevention talaga ang susi. Okay, Doc Camille, para malilinaw sa lahat, ito po sa specialist sa Health Matters, may safety checklist po tayo. Walang paputok para sa mga batang wala pang 15 years old. Tama po yan. Dapat itago ang paputok sa loob ng locked container. Hindi sumabog, walis at timba ng tubig dapat gamitin. Hindi kamay, Siyempre, piliin ang community fireworks display. May mga alternatives naman tayo dyan, Gamamit na lang tayo ng LED lights or sparklers with, siyempre, parent supervision. At siyempre, dito sa atin sa Cordillera, may mga indigenous gongs naman tayo. Mas ligtas ito at siyempre, mas makabuluhan. Okay, napag-usapan na natin kung paano iwasan ng aksidente. Pero sa totoong buhay, di ba, Doc Camille, kahit gaano tayo kaingat, may mga pagkakataon pa rin nangyayari itong mga ganitong sitwasyon. So kapag may paputok na injury na nasa harap natin, anak natin, pamangkin, kapitbahay, ano dapat ang pinakaunang dapat tandaan bago pa tayo pumasok sa details ng first aid? Okay, ang pinakamahalaga, Doktong, ay huwag magpanik. Kapag kalmado ka kasi, mas malinaw ang isip mo at mas ligtas ang pasyente. So, para mas madali nating tandaan, mga ka-Health Matters, gamitin natin yung SAFE rule, S-A-F-E. Ito ang pundasyon ng lahat ng first aid. Yung S, ibig sabihin, safety first. Yung A, away from danger. Yung F, fire out. Tapos yung E, emergency call. So, kapag ligtas na ang lahat ng lugar, ligtas na rin yung pasyente, tsaka tayo a-action ayon sa klase ng injury. So, Dr. Tong, unahin po natin yung pinaka-common, no? So, una dyan, burns. Dahil ito ang pinakakaraniwang injury tuwing may paputok. Okay?
Dito rin ho madalas kasi magkamali ang mga tao. Kung banayad na paso, tandaan po, kailangan ibaba ang temperatura. Ilagay agad sa umaagos na malamig na tubig sa loob ng 10 to 15 minuto. So una po, huwag lalagyan ng toothpaste kasi ang toothpaste po marami siyang harsh chemicals na maaring maka-injure po lalo dun sa burnt area ng skin. Pangalawa, huwag kong lalagyan ng mantika, no? O kaya yelo. Bakit hindi kailangan lagyan ng yelo? Kasi masama din ho sa nerve endings, no? Yung extremes ng temperature. So from very hot, tapos bigla mong palalamigin, nakakasira po, nakaka-damage yun ng nerve endings. So hindi ho kailangan. Running water lang po talaga. And then, takpan ng malinis na cloth at maluwag lang yung benda. Kailangan po nakakahinga yung sugat natin. Okay. Kung malawak naman po o malalim ang paso, nag-blister, no? Parang may bubble po, may tubig sa loob o kaya pumutok. Ang gagawin po natin, pwede naman hugasan, no? Pero wag masyadong matagal. Hanggat maaari, keep the blister intact, no? Tapos, takpan lang po ng tuyong malinis na tela. Pero, kung halimbawa, pumutok po yung paltos o yung blister, kailangan ho, damp cloth, clean cloth, yung pantakip natin. Gaano ba ka-damp? Kailangan hindi tumutulo, no, sa basa yung tela. Ano pong panggamit natin pangbasa dun sa clean cloth natin? Drinking water po, kasi yun ang most available sa bahay. So, Doc Camille, malinaw. Kapag may paso, tubig ang kaibigan natin, hindi kusina. Pero Doc Camille, hindi lang paso ang problema. Madalas, syempre, may kasamang pagdurugo yan, kasunod yung pagsabog. Tama po. So kapag naman po nahiwa ang balat, no, gawa ng pagsabog o kaya nasugat, may pagdudugo. Una sa lahat, paampatin po yung pagdudugo. So idiin agad ang sugat para tumigil ang pagdudugo. Ang advice po namin usually at least 2 minutes, no? Kasi yun po yung haba ng time para yung clotting factors natin mag-start to work siya, no? Para tumigil or umampat yung pagdurugo. Pagkatapos po nun, hugasan natin ng malinis na tubig. Lagi po, running water, no? Takpan ng sterile na bandage. Kaya importante, Doktong, meron silang first aid kit sa bahay. Okay? Tapos, kung naman humalalim yung sugat, may nakabaong mga dumi. Siyempre, yung paputok po natin, may pulbura po yan, no? Madaming mga chemical din. O metal, no? Parang metal fragments doon sa sugat, hindi ho tumitigil yung pagdurugo. Yan po yung time na kailangan dumiretso na po kayo sa emergency department. So, wag na hong maghintay, sa ospital na ho kagad. So, kung syempre, so, tulad ng nasabi ni Doc Camille, kung may sugat sa kamay, syempre may kasabay na mas delikadong injury, yung mata. Mga ka-health matters kapag mata ang tinatamaan, wala nang second chance, di ba? Wala na, sir. So, kapag may eye injury, hanggat maaari po, huwag kukusutin, no? Do not rub your eyes. Huwag kusutin, so banayad na hugasan or gently wash, no? Kung kayang takpan ng gamit ang paper cup, para ho protektado yung mata natin, no? Yun po ang improvised eye shield, yung paper cup. Kasi yun yung available. Madaming kainan ngayon, no? During the holidays. So, after nyan, dalhin po agad sa emergency department para ho mai-refer natin kayo sa eye specialist. Kahit mukhang okay lang, no? Kahit wala naman kayong makitang dugo. Okay? Pero yung feeling na parang may foreign body sensation sa mata, parang napuwing, punta na ho kayo. Let our specialist handle it. So, kailangan po ang ipasuri. Maraming kaso ho kasi ng pagkabulag, ang huli na. Yung sa katagalan ba, tsaka lumalala yung kondisyon. Doc Camille, syempre, minsan hindi lang sugat sa mata ang naapektuhan. May mga pagkakataon ding napuputol yung mga daliri, yung mga kamay. Kung may naputol po na bahagi ng katawan, may ibabalik pa kaya? Susubukan natin. Pero paano natin gagawin yon? Hanggat maaari sana, masalvage natin yung parte na natanggal, no? Kung kaya. So, importante po sa lahat, syempre, pagka may natanggal na parte, duduguin po yan, no? So, tulad nung sabi ko kanina, idiin ang sugat para tumigil ang pagdudugo. You can wrap it with any clean cloth, t-shirt or labakara or face towel, no? Diinan. Tapos, ano gagawin natin doon sa naputol na parte, no? So, hanggat maaari, ilagay po yung naputol na parte sa
clear plastic bag. Kung may ziplock po tayo, marami hong magsasharon na yung, madaming kainan. Pwede hong gamitin yon yung malinis na resealable na container, no? And then after nun, kailangan pa sa mababang temperature, kung may cooler kayo, meron kayong konting yelo, no? Pero hindi ho din advisable na directly on the ice, yung part. Oo, kasi tulad po nung sabi ko kanina, hindi maganda yung agarang pagbaba ng temperatura. So kung meron mong face towel or cloth, balutin nyo pa rin yung nakasupot na bahagi, no? And tsaka nyo ilagay sa cooler. Hindi rin ho siya parang goldfish, no? Hindi natin ina-advise na baso ng tubig tapos ibababad mo. Hindi rin ho ganun, no? So, yun naman para magkaroon ng chance sana na maibalik kung kakayanin ng mga doktor natin. So, yan, tandaan po, pag may naputol na bahagi ng katawan, daliri, no, ilagay sa clean na Ziploc bag or yung ganon, resealable bag, and dali na po sa emergency department. Pero Doc Camille, may isang uri ng paputok na injury na hindi agad nakikita pero napakadelikado. So, pag-usapan naman natin ang Watusi. Meron pa ba to, lalo na sa ating mga kids? Palagay ko po yung mga batang 90s, sir. Yan, at older, mas kilala nila ang Watusi, no? Kesa sa mga kabataan ngayon. Pero just in case, hindi natin alam sa mga sari-sari store, baka may nagbebenta pa ng Watusi. Kapag nakalunok ng Watusi, huwag pa inumin ng kahit na ano. Maski tubig, hindi natin ina-advise, no? Pero kumuha po ng itlog, yun yung available sa bahay natin. Yung egg white po kasi niyan, pwedeng in-neutralize, no? Iko-coat niya yung lining po ng digestive system natin. So, pagkabata ho, usually na-advise namin, 3 pirasong itlog, no? Yung egg white, ibukod niyo po yung egg yolk and painumin, no? Kung adult naman, hindi natin alam kung bakit, no? Pero baka may lasing or napunta sa kakanin, na hindi natin alam yung kwento. Pero kung sakali mang adult, 5 itlog. Yung egg white lang po, sir, no? Yung mga ganyang kaso po, hindi nagtatapos dyan. Kailangan po sa ER or sa emergency department natin makita. Okay? Ang mga senyales po, pagka malala yung komplikasyon ng pagkakain ng Watusi, number 1, pananakit ng tiyan. Okay? Number 2, pagsusuka. Minsan yung suka may dugo, ibig sabihin po, no? May nangyayari po sa loob na hindi maganda. Panghihina ng katawan. O kaya paninilaw, ibig sabihin affected na po yung ating atay, no? Mga medical emergencies po yan. Kailangan makita sila sa ospital. So mga ka-health matters, hindi natin ito sinasabi para takutin kayo, kundi para maging handa tayo kung sakaling kailanganin. Sa susunod na part naman po, pag-usapan naman natin kung kailan dapat tumakbo sa ospital, sa ER, at paano maiwasan na umabot sa mga ganitong sitwasyon. Pumunta agad sa ospital kung may, number 1, malakas na pagdurugo, gawa ng pagsabog, no? Number 2, hirap sa paghinga. Kasabay po ng pagsabog yung usok, no? Para sa mga kasamahan natin or sa mga kapamilya natin na merong sakit sa baga tulad ng hika, asthma, no? Yun yung mga ina-anticipate natin. Minsan nakakalanghap lang sila niyan, aatakihin na kaagad. So, aside from yung hirap sa paghinga, panlalabo ng mata, okay? Kunyari, sumabog, biglang nanlabo, maaring may injury. Tinnitus, ito po yung matinding pag-ring, yung high-pitched ringing sa ears natin, no? Biglang nagdugo yung ilong, nosebleed, no? Ibig sabihin, merong mga nangyayari sa loob ng katawan, gawa ng pagsabog. So, pagka ganyan po, dalhin lang po sa emergency department. Meron lang yung isang sakit na pwede ring makuha, no? Pero later on yan, pagka hindi na-address yung mga ganitong klaseng sugat o ano, pwede yung magka-tetano. So, yun po. Kaya dadalhin po natin sa emergency department para mabigyan po ng vaccination after matreat po yung sugat. So, mga ka-health matters, hindi ho sukatan ng saya ang lakas ng putok. Tandaan nyo, mas masaya ang Pasko kung buo ang mga kamay, malinaw ang mga mata, at kumpleto ang pamilya. Tama. So maraming salamat, Doc Camille, sa iyong oras at syempre sa malasakit sa ating mga kasamahan dito sa Baguio, dito sa Cordillera, dito po sa Northern Luzon. Ingatan natin ang ating tradisyon. Syempre, ingatan natin ang buhay at syempre, ingatan natin ang kinabukasan. I-like po ninyo ito, i-share at syempre download ang episode na ito sa ating Facebook at ipaabot natin kasama natin sa pamilya, sa barangay, at syempre sa barkada. Muli ako po inyong Doc Tong.
Health matters dahil ang kalusugan ay responsibilidad nating lahat.